Good morning po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa Saturday class. At ang atin pong subject ay hermeneutics. O ang pronunciation niya talaga ay hermeneutics. So, kayo po ay mga hermeneutician, ano? Aside from theologian, hermeneutician. Dito na po tayo sa page 16 ng manual po natin. Kung 16 sa inyo, how to interpret the parable or interpreting the parables. Yan po. Yan po tayo. So, tayo po muna ay manalangin. Pastor Lope, buksan mo sa prayer. Salamat tayo, Panginoon, sa mga ito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagtitibo nito, O God. At ikaw patuloy, Panginoon, nagdidisanin ka. Oras pa naman, Lord. Salamat din, Panginoon, sa mga lingkod mo kung napatuloy nag-aaral yung mga salita, O Diyos. Ikaw patuloy, Panginoon, nagdidisanin ng karunungan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, saan sa sarili ng karunungan. Pagos na nagagaling sa iyo, O Diyos. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy nagbibigay sa iyo ng panahon, Panginoon. At salamat, alam namin, Panginoon, ng pag-aaral namin ito ay hindi ko nasasahayag, Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 10:58 na ang pagpapagal hindi ko na sa pag-aaral, Panginoon. Pagos naniniwala kayo, Panginoon, sa pag-aaral ito, Panginoon, magiging ng Diyos upang kayo, Panginoon, maging malalim sa iyong mga salita, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa buhay ng pagturo, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay na patuloy, Panginoon, binibigay. At salamat din, Panginoon, sa karunungan binibigay sa kanyang Panginoon. Lord, patuloy dalangin sa kanyang buhay, Panginoon, ng kalakasan at karunungan na nagbubuhat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, kaya sa mga ito, Lord, wala kami bang nais kundi Panginoon namin kalooban, Panginoon, sa masunod, Panginoon, sa mga Diyos. Kaya muli, nagpapasalamat kayo, Panginoon, at ito pang sa dalangin sa tayong pangalan ng Ama, Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. Pag-usapan po natin kung paano po yung pag-interpret ng parable. Isa po kasi ito sa genre. Ano po? Genre. Sabihin nga niya, genre. 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 No? Ayan. Genre. So, dati genre. No, ngayon, genre. So, yan po, no? Yan kayo. Ang definition o yung kahulugan. Sabi nga, a parable is a brief story. May blanco po, no? Ano yung blanco? Parable. A parable is a brief story or narrative drawn from human life or from nature, not relating to some actual event, but true to life and concerning something very familiar to the listeners, given for the purpose teaching some spiritual truth. So, ano daw itong parable? Maikling kwento, no? O brief story. O ito hango, sabi nga sa mga kwento-kwento ng buhay. O kaya kwento ng mga nangyari sa kalikasan. O at ito ay yung mga nakikinig, very familiar doon po sa kwento na ikinukwento. Ano po? Familiar siya doon. At ang purpose ano purpose nito? Ano yung layunin? The purpose? Turuan ng Yun, turuan, no? Oo. Oo, that is the purpose. Teaching some spiritual truth. Ayan. Maturuan ang bawat isa. Of course, number one po yung mga audience niya, yung audience. Yung original audience. Ang itinuturo yung spiritual na katotohanan. Amen? So, pag-usapan natin yung mga rules.
Rules for interpreting parables. Ayan. Ang unang rules, yung tinatawag na perspective principles. Perspective principle. Thank you po for joining us sa online. Si Pastora Dolores, Pastor Toby, Abraham Tejones, and of course, ang ating pong kaibigan pastor from Buruanga, si Pastor Angel Jacinto. Talagang andito po si Pastor Nards. Ayan po, nakita niyo yun, one of our promising student. Ano po? Someday talagang papaimbulog sa larangan ng tinatawag na hermeneutics at saka homiletics. Kasi napakahalaga niyan eh. Pagka nasanay kayo, nabihasa kayo dito, dalawang aspect, dalawa lang yan, hermeneutics at saka homiletics. Darating ang panahon, magiging laman kayo ng mga invitation, Amen? Invited from other churches to speak. Sino ba yan, Renzo? Yeah. Malagay na paskil yung pangalan mo. 50th year anniversary. Our guest speaker. Di ba? Renzo. Hindi mangyayari kung hindi kayo nag-aaral. Kasi mahalaga po ang pag-aaral. At ang pag-aaral na mayroong kaakibat ng pagpapakumbaba. Yun po ang mga ginagamit ni Lord. Okay, perspective. Pag sinabi perspective, sabi roon, informs us that the adequately interpret the parables, we need to understand them in their relationship to Christology or being Christ-centered. So, yan po yung ninyo, meron ka manual? Hawakan mo muna to para makasabay ka. Ito, ay mas lalo na ito sa inyo kapag ito natuto. Parang ito si, yung Amerikano, Amerikano na the man without lines, without Ayan. Ayan, Billionaires. Diba? Walang kamay. Walang kamay pa. Walang paa. Pero very pagka-motivational preaching. Sa itsura niya pa lang mamamotivate ka na. Diba? Never give up. Never give up, never surrender. Diba? Pag mo tingnan ang itsura mo, mo tingnan ang kalalagayan mo sa buhay. So, kaya yung mga estudyante na kumpleto mayaman pa. Tapos gusto magpatiwakal. Oo, meron no. Di ba? Challenge di ba? Ito nga incomplete pero Nabuhay. ang lawak ng pananaw, ang lawak ng pananaw sa buhay. So, in connection to perspective principles, kailangan po natin isaalang-alang yung tinatawag na audience perspective. Po. Pag sinabing audience perspective, yung pong original na sinulatan. Consider the original audience and their understanding. Diba? Like for example, sino po ang audience ng parable ng yung apat na bunga, di ba? Different kinds of soil. Sino ang audience doon? Di ba? Tingnan natin. Sige, balikan. Kailangan mo munang tignan, Matthew, anong talata? 13.
Parable yan, di ba? Tingnan, open your Bible in the book of Matthew, chapter 13. Ito yung kanyang mga parables na pagtuturo, sabi nun, no? Jesus teaches in parables. So, ano yung unang parable na kanyang tinuro? Ha? Mga Four different kinds of soil, di ba? Four kinds of soil, Ito po ba yung Matthew chapter Di ba? 14 verse 24 po? Yung mga damo. tapos meron siyang explanation. Ang parable po, minsan merong explanation ang Panginoon. Dito meron siyang explanation. At sinabi niya kung ano mga kahulugan ng mga parable from verse 1 hanggang verse 9. No po? At ang explanation niya from verse 10, tama? Hanggang verses 17 o verse 17. No po? Eh yung sumunod na parable. Ano yung sumunod na parable? Sa mga talinghaga tungkol sa mga Hindi na lang Verse 24? Ano yon? Talinghaga ng alin? mag-aasik. Verse 24, Jesus presented another parable to them. sa damo ng tribuhan. Di ba? Yung tears among the wheat. Yun po yung sumunod na parable, ano? Tapos yung sumunod na parable, verse 31, the mustard seed. Buto ng mustasa. Di ba? Ang buto, maliit na buto ng mustasa. Tapos meron siyang explanation, ano? Pampalis. Di ba? Oh, sumunod, the hidden treasure. Amen? Oh, nandiyan po yung mga parables na yan. So doon po sa apat na buto, no, for different kinds of soil, lumalarawan po doon kasi ang kausap niya yung crowd. Doon niya inopen. Na po, na sa crowd, yung iba sa inyo, parang yung lupa, ano yung lupa? Yung una, batuhan. Di ba? Ano pa? Dawagan. Ano pa? Ha? Sandstorm. Thorny. matitinig. Yo, 'di ba? Yung matinig, 'di ba? Tapos yung isa, Good soil. good soil. Yun yung, 'di ba? So para pinapatamaan niya doon yung audience. 'Di ba? Nagkukwento siya, eto kayo. Maklase ng tao. Lahat kayo nakikinig. Di ba? Lahat kayo nakikinig eh. Pero yung iba sa inyo, nakikinig pero parang bato. Di ba? Meron silang pagkakapare-pareho. Both of them hearer ng Word of God. Lahat nakinig eh, di ba? Pero may mga dahilan ng kanilang mga hindi paglago. Andun po yung mga kadahilanan. O gusto ma-analyze ng mga ibig sabihin hindi nila ma-analyze hindi nila makita ang mensahe ng parable, pero sila ay pinapatamaan ng parable. Di ba? Sila yung tinutukoy. No? Dapat mag-gauge ninyo. Saan kayo diyan? Baka thorny kayo. Di ba? Baka kayo batuhan o road soil. So, yun po. So, inuulit ko, no?
yung pong pag-interpret ng parable, tingnan nyo muna ang audience. Like for example, merong parable kay David. Alam niyo yung parable kay David? Merong talinghaga na binanggit ang propeta kay David. Tapos nagbigay ng conclusion si David. Ang sabi ni David, dapat mamatay ang tao na yan. O patayin ang tao na yan. Di ba? Sabi naman ng propeta, mahal na hari, wag po kayo magagalit. Sa totoo lang po, kayo po ang tinutukoy ng parable. O, di ba? Kasi kung didirektahin ng propeta na, oy, Haring David, umayos ka. Magsisi ka. Talikuran mo kasalanan mo. Or else, matay ka. Diba? O may sumpa, may parusa. Dinaan niya sa parable. Bin mo, gaganunin mo ang hari, di. Pugutang ka ng ulo nun, ano yun, warrior yun. Diba? Parang si Netanyahu yata. Di ba si Netanyahu ngayon ang ng Prime Minister ng Israel? Benjamin. So, ganun po, may mga parable. Kahit yung mga pastor, minsan kami nagkukwento kami ng kwento ng iba, pero meron kami gustong patamaan. Tama ba? No, meron ganun. Ayaw mong direktahin kasi baka ma-offend. Yeah. Pero nasasala nung nakikinig, parang ako na naman yata. Kala mo lang yun, ikaw. Pero ikaw talaga. Di ba? Ayan, mga ganyan eh. Ganyan yung parable. Mahilig din kami sa talinghaga, di ba, Pastor Romel? Mahilig din tayo sa talinghaga eh. Kasi, bahala ka. Intindihin mo yung mensahe, napakahalaga nun. Okay, yun po yung perspective principles, ano, yung malawak na pananaw. Apo. Kailangan mong isaalang-alang ang audience perspective. Pa. Tayo din, ano? Kailangan din natin isaalang-alang yung audience natin ngayon. Amen. Amen? Yung makikinig sa atin. Kailangan yun natin isaalang-alang. Another one, sa alang-alang natin, yung tinatawag na kingdom principle. Ayan, meron din tayong online na nanonood, Pastor Arnold Podrio. Kagagaling lang from Saudi Arabia. At ngayon ay nasa Sabang Palay. Welcome po sa atin pong pag-aaral sa umaga pong ito. Ayun, kingdom. Kita niyo, no? Tingnan niyo yung mga talata. Sabi ron, balikan natin yung mga parables na ito. Sabi ng verse 18, verse 24 uli, Jesus presented another parable to them and saying, the kingdom of heaven may be compared. Yan ano? Di ba? The kingdom of heaven may be compared. So meron pong tinatawag na kingdom principle. Di ba? So mahalaga po na makita natin para bagang gusto niya na sabi ikinukumpara ang paghahari ng Diyos. Saan ikinukumpara ang kaharian ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos. Di ba, no? Meron mga comparison. Tapos sabi nga uli, no, sa 31 naman, He presented another parable to them and saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed. Merong comparison, di ba? So, pinupuntusan yung kingdom of heaven. Na yung kanyang audience, tayo man, ngayon, mga nagbabasa nito, dapat magkaroon tayo ng perspektibo in connection to the kingdom of heaven. Na po. So, sabi nga, Christ will come
preaching the gospel of the kingdom, announcing that the kingdom was at hand. O, tingnan nyo, no? Si Christ, di ba, ang preaching niya about the kingdom. Amen? Hindi gospel. Di ba? Bakit hindi gospel? Ano kaibahan ng preaching ni Christ at preaching ni Paul? Ano po ang kaibahan? Preaching ni Paul is about praise Jesus Christ. Ha? The Son. Si Christ, ang preaching niya, Kingdom. kingdom. Si Paul, ang preaching, about the king of the kingdom. Kingdom in heaven. Tsaka Di ba? Ang preaching ni Paul about Christ, no? Good morning po. O yan. Singit na lang po kayo dyan. Ninyo, ano mo kila Pastora yung manual. Yan yung talaga yung mayari. Next time na lang ito, ano. Meron ka ng hermeneutics? Meron na po. O, sa'yo. Sa'yo mo na yan. Alam mo. Yung basic doctrine lang wala. Okay, kingdom, principle. No, si Kristo po nakatutok sa kingdom no? Si John the Baptist, kingdom din Yan na. Yan ang kanilang mga preaching. Kahit ang mga disciple ng Panginoon, kingdom din ang turo Di ba? O, tingnan ninyo, Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 from verse 1. Sabi doon, Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every kind of disease and every kind of sickness. Oh, ano sabi? Ito na yung pagtawag sa 12. Tama? Binigyan ng kapamahalaan. Ano ang pamamahala? Ha? Pamamahala sa mga espiritu. No? Pagpapalaya sa kanila. Pagpapagaling ng mga may karamdaman. Di ba? Ngayon, pagdating ng talatang 2, now, the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, and James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip and Bartolome, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. These 12, Jesus sent out after instructing them, do not go in the way of the Gentiles, and do not enter into the city of the Samaritans. O, tingnan nyo. Ibig sabihin, si Judas is si Judas. No, di ba? Nagpalayas din ng demonyo yan. Di ba? Nagpagaling din ng mga may karamdaman yan. No. Kasi, di ba? Binigyan ng authority kasama sa may autoridad Di ba? Oo. So, nangaral din ng kingdom. Tapos sabi, ano nila? Sa talatang 6, talatang 5, This 12. ano utos? Pumunta doon sa Hanapin ninyo ang mga nawawalan. Huwag kayong pupunta. Amen. Good morning, sir. Ang utos sa kanila, do not go.
in the way of the Gentiles, and do not enter any city of the Samaritans. Oh. Diba? Yan ang mandate. Di ba? Yan ang utos. So, sino inutusan? Tayo ba? Dalawa po. Sa atin ba utos yan? Oh, hindi sa atin utos yan. Tama? Kasi hindi porket nabasa natin sa Bible, may nagtanong nga sa akin, lahat ba nakasulat sa Bible, dapat natin Sundin. apply, Tayo. sundin o apply. Sabi ko, hindi lahat. Di ba? Ito lang, oh. Si Kristo nga nag-uutos dito, eh. Tama ba? Oh. Ang sabi ni Kristo sa kanila, huwag kayong pupunta sa mga hentil. Tingnan mo yung katabi mo. Hentil ka eh. Gentile tayo. Di ba? Paano mo ma-identify ang Gentile o Gentiles? Pagka ikaw, non-Jew, Gentile ka. Di ba? Pag hindi ka Israelita, Gentile ka. O di hindi ka pala kasali rito. Di ba? We are not included to the kingdom or to the kingdom message. Yun ang sabi, no? Do not go in the way of the Gentiles. Ano yan? Pagdating sa hermeneutics, timeless or time-bound? Time-bound. Di ba? Yan ang utos, in particular, nung una, sa mga apostol. Amen? At ang sabi mo nga, and do not enter any city of the Samaritans. So, pati sa mga Samaritano, hindi rin included eh. Di ba? Kasi yung unang pumunta ko. Wag, bawal kayo magpunta roon. Wag kayo magpupunta roon. Sabi ni Christ, this is the command of our Lord Jesus Christ to the 12 apostles. Amen? Oh. Verse 6. Basa. 10:6. Instead, if you are to go, you worship people of Israel. Oh. Kung possible. Di ba? But rather, go to the lost sheep of the house of Israel. Di ba? Kanino lang magpupunta? Mawawalan tupa. Sa mga nawawala. Ay, nagwawala. Nagwawala. Dali. Nawawalan tupa lang eh. Nawawalan tupa. Di ba? Ay, paano yung isip nila, hindi sila nawawala. Di ba yung mga Jew, parang tingin nila sa sarili nila, hindi sila nawawala eh. Di ba? So, yun ang pupuntahan daw, yung mga nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. Yun daw ang audience eh. At ito pa, sa talatang 8, anong meron? 7 pala, 7. Preach heal the sick, heal the dead. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Oh, yun na. Di ba? Anong turo ni Christ? Ang ipapangaral ninyo, ang paghahari ng Diyos ay malapit na, nalalapit na, is at hand. Oh. Hindi niya sinabi, no, na ang ituro ninyo ay tungkol sa akin. Diba? Bagkos ang mensahe, the kingdom of heaven. Ang kaharian o ang paghahari ng Diyos ay nalalapit na. Ito yung kanilang ministry. Heal the sick,
Raise the dead. Diba? Cleanse the lepers. Cast out demons. Freely you receive, freely give. Ano? 4 yun, ano? Magpagaling ng mga may karamdaman. Magpabangon ng mga patay. Maglinis ng mga may ketong. At magpalayas ng mga demonyo. Yun ang 4 na ano. Ay yung ketong, ano yan, incurable yun eh. Ibig sabihin, not curable. Yung ketong. Di ba? Pero during that time, wala pong medicine. Walang gamot. Ang ketong. Talagang unti-unti kang malulusaw. Di ba? Yun ang sakit na yan. So, bumuhay ng patay. Ilan na nabuhay ng napatay sa pangangaral ninyo? Ilan na yung namatay? Maraming namatay. Pagkatapos ng... Sir, kanina daw po yung motor nakaparada dun sa harap nila Muslim. Amos din. Ay, sila. Kanina mo. Doon na lang po kayo sa ibang daro sa may amin doon. Sir po. Ayan. Baka may papaladang truck. Minsan kasi nagbababa dyan ng mga pakalakal nila. Okay, so Kingdom Principle. Bishop, ano po difference ng Athan tsaka Isnir? Na- Kingdom Isnir and Kingdom Athan. Same ano lang ba yun? Same lang. Nagkaiba lang ng kasi yung mga yung salin minsan ang NLT ganito. Ang Pero King same. James ganun. Same Diba? ano lang. Oo, magkakaiba lang ng ginamit na pero halos the same pa rin. Synonym pa rin 'yon. Isnir at Han, di ba? Hindi mo tinutukoy spiritually tsaka yung parang kingdom here on earth. Tsaka yung spiritual kingdom na in heaven. Hindi ba yun? Hindi walang yun. Same ano lang. Iisa tinutukoy doon na kaharian ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Okay, so si Christ, si John the Baptist, ang mga apostol, yan ang content ng kanilang preaching. Ano po? Yan ang content. Tayo tanggapin si Kristo sa puso. Oo, di ba? Yung pagharian kayo ng Diyos. Pagarian, Oo. So, kaya nga, minsan sa John chapter 3, si Nicodemus, isang pare, lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Diba? At tutuloy ko lang muna ito. Sabi dito, do not acquire gold or silver or copper for your money belts. Sa Tagalog, ano yun? Wag magdala, magbaon ng pilak at saka ginto, Tanso. or pati tanso sa inyong lukbutan, or a bag for your journey. Di ba? Pati bag. Diba? Even 2 coats. Kung isuot mo yun na, di ba? Or sandals. Pag daw magbaon ng sandals, di ba? Or staff. For the worker is worthy of his support. Ba meron pala magsusupport doon? Di ba? Yung manggagawa ay karapat-dapat na suportahan. Di ba? Hindi ka na kailangan magbaon kasi baka hindi lang isang sandals ang pag-uwi mo di ba? Baka isang bag na sandals yan o kaya hindi lang kasi yung coat mahalaga sa kanila lalo taglamig.
Yung jacket natin na yan, hindi, wala yan. Makapalang jacket. So, yun ang sabi sa kanila, no? Kasi merong support, ano? Yung worker. Ay, kung hindi worker, may support. Yun lang. Bayaran. Yeah. Di ba, sabi nga wag daw bubusalan ang baka Habang gumigil. pag gumigiik. Ay, kung hindi gumigiik, Busalan. busalan. Hindi, di ba? May mga worker na nag-expect ng wages. Tama? Nag-expect ng support. Pero hindi naman nag-work. Karapat dapat ba sila sa support? Yung tamad, wag pakainin. Di ba? Sa days na Yung tamad, no? Wag bigyan ng love gift. Anong ganon? Wag bigyan ng allowance. Pag tamad, allowance. Wala. Hindi, biblical yun, ha? Oh. Eh, minsan, di kasabihan daw eh. Di ba yung tamad, di mo pagod. Okay lang. Bali. Wag lang pagod. Yung mga masisipag, karapat dapat tumanggap ng allowance. Amen? So, verse 11, meron ba? And whatever city or village you enter, inquire who is worthy in it, and stay at this house until you leave that city. Oh. Pagkadating niyo raw sa mga villages, sa syudad, diba? Anong taktika ng sharing ng Word of God? Hanapin mo kung sino yung prominent person doon. Amen. Kung sino yung may pangalan. Bawa, punta mo si barangay captain. Ay, mga well-known. Diba? Well-known people. Sa pamilya, ang sharean mo, ang hanapin mo yung tatay. May mga influence. Nakaka-influence po sa Yung influential person. Influential person. Sa family, ang very influential person yung tatay. Pag ang tatay ang unang na-convert, Damay na lahat. oo, mataas ang porsyento, pati mga anak, damay. Diba? Pag anak ang na-convert, Tagal. mababa ang porsyento makuha mga magulang. Lalo na kung yung anak, Dati. mabait lang sa church, masipag sa church, pagdating sa bahay, tamad. Hindi nagbukas ang pinggan. Di ba? Oh. Behave lang sa loob ng church. Behave kay pastor, behave sa mga worker. Pagdating sa bahay, sinasagot ang mga magulang. Oh, paano makukonvert yan? Oh, di ba? Ay kung babae ang na-convert, Malit pa rin. no? Mas mapalad na yung kalahati, makuha niya di ba? Lalo na kung yung babae hindi nagpapasakop sa asawang lalaki, paano mako-convert yun? tawag sa league. Di ba? Hindi ko nakita ng pagbabago. Oo nga Minsan may ganun Pag nasa loob ng simbahan, praise the Lord, hallelujah. Pag uwi ng bahay, dahil hindi niya maisama mga anak niya, nabutan niya, magulo pa rin. Puto, tsukutsinta kayo, mga bata kayo. Diba? Diba? May mga ganun ng klaseng mga pananalita. Oh. Kaya mahirap ma-convert, di ba? So, sabi rin, mag-stay ka rin. Whatever city or village you enter, inquire who is worthy in it. Kahit kami, ang inano ko, yung mga kapitan.
Di ba? O, Kap, baka pwede magkaroon tayo ng Bible sharing. Di ba? Every Monday. Di ba? Kapitan yun, pumayag eh. Di ba? Kung merong 4 na Monday, oo. O, yung isa sa Catholic, first Monday sa Catholic, may misa sila. Yung 3 Monday, sharing ng Word of God. Di ba? No. Pero kung ang aanahin mo doon yung stop lang ni Cap, walang mandato sa taas. Pwede nga niya buwagin. Di ba? Oo. Kaya pag mayor ang na-convert, Dami nila. di ba? Buong bayan. Ay, dali na. Pati barangay. Lalo na kung, di ba, kung Kristiyano ang namumuno. Kaya malaking bagay. Yung nasa itaas ang tinatarget. Amen? May tawag dyan sa kanila eh. Sabi nga, as you enter the house, give it your greeting. If the house is worthy, give it your blessing of peace. But if it is not worthy, take back your blessing of peace. Oh, binabawi pa, no? Pagpasok mo raw, diba? Magdeklara ka ng pagpapala. Eh, nag-share ka na ng Word of God. Eh, hindi naman karapat-dapat. Lord, babawiin ko. Yun ang sabi, no, ng mga talata. Amen. Okay, open our Bible in the book of John, chapter 3. John 3. Verse 1 hanggang 7. O, sino yung gustong bumasa? May isang lalaki na ng mga Parisiyo na nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbubuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok baga siyang bilang kalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan nga kayo'y ipanganak muli. You must be born again. Diba? Yung sabi, no? Ito yung encounter between Nicodemus and our Lord Jesus Christ. Na sabi nga ng talatang 2, o pinakilala muna siya, he was a Pharisee, diba? And a ruler of the Jews. So, matindi ito, no? Amen. Bigatin na naman ito. Kaya pati si Theophilus, bigatin yan eh. Di ba? Kaya sabi ni Paul, no? Kagalang-galang na Theophilus. Most excellent Theophilus. Mga ano yun, mga may dating yan. Big time. Pagka na-convert yan, talagang hindi ka mamamroblema sa Financial. financial. Supporter rin. Sa support di ba? Ito na silent follower ito no? Parang gano'n no? Meron siyang pagtingin kay Christ This man came to Jesus by night, gabi, and said, Rabbi, sabi niya, we know that you have come from God as a teacher. Amen. Alam namin na kayo ay guro. Gurong galing sa Diyos. Diba? Meron bang gurong galing kay Taning? Meron. Padala na impyerno. Nakakulong na. Di ba? Di ba may mga gurong ganun Gulaan. Mga nagpapanggap na no?
Yung kiniklaim yung authority ni Christ. Siya yung ano, no? For no one can do these signs that you do unless God is with him. Alam nila, no? Kasi alam namin, walang makakagawa ng mga himala na inyong ginagawa, maliban na sumasa kanya ang Diyos. Ibang mga pastor, hindi himala, hinala. Kasi pastor ito, kaya kahina-hinala itong mga galaw at kilos nito. Nape-perceive ko parang okay, ito yung sagot. Kita mo, no? Pinupuri ni Nicodemo si Christ. Tama ba? Pinupuri niya, gino-commend niya Pero, pinatulan ba ni Christ? Hindi niya pinatulan Sa talatang 3, Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Wag natin pag-usapan yung ako. Ikaw ang pag-usapan natin. Di ba? Yung pangangailangan mo ang i-address natin. Kaya, si Nicodemo sumagot, How can a man be born when he is old? Yeah? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born. Diba? Yan ang tanong niya, no? Di ba? Paano papanganak na muli ang tao? Papasok pa ba uli siya sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak uli? Ano yung niya? Flesh, di ba? Kapanganakang physical. Ang utak ni Nicodemus. Tama ba? So, ano sagot ni Christ? Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Diba? Meron dalawang kapanganakan. Maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at saka espiritu, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Merong dalawang kapanganakan na tinutukoy. No? Ano yung dalawang kapanganakan na yun? Is it water baptism? Yung tinukoy yung water. Water is referring to the Word of God. Yung context, based na merong sagot. Ano sagot ng context? Talatang 6. Sabi roon, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Parang hindi tayo malayo na interpretation. Kasi for so many years marami akong narinig. Ang interpretation nila, born of water. Water baptism. Diba? Yung iba naman, water means Word of God. Yung iba naman, water means born in the flesh. Alin sa tatlo ang malapit? Alin sa tatlo ang nasa context? Yung pangatlo. Yung pangatlo. Personal, doon din ako umano. Diba? Kasi pag pinanganak ka, ang isi-isi lang yung sanggol, ang unang lumalabas, tubig. Paano bigan muna? Paano bigyan? Lahat ng pinapanganak, ang pumuputok muna, paano bigan? Hindi lahat. Minsan, Tsaka susunod ang bata. pagdugo lang sa Kaya nga sabi niya, ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Si Kristo pa rin ang nag-interpret Di ba sabi niya, kailangan dalawang kapanganakan maranasan ninyo. Water and spirit. Tapos siya na rin ang nagbigay ng interpretation sa verse 6.
para sinasabi niya, yung ipinanganak sa tubig, yun yung flesh. Tama ba? Exegetical interpretation. Yun, Siya. oo, exegetical Yung interpretation. word at saka yung water baptism, yun yung Eisegetical. Eisegesis. Ikaw ang magbibigay ng interpretasyon sa talata. Kukuha ka ng verse. Kukuha ka from other verses to support your documents. Which is out of context. Pero exegetical, andyan. Yeah. Ha? Nakala nyo? Mas malapit. Di ba? Mas merong kasiguruhan. Ilalaban, ano, pwede ba ilaban? Yeah? Okay. So, verse 7, do not be amazed that I said to you, you must be born again. Oh. Oh, wag kang mamangha sa sinasabi ko sa inyo. Kailangan kang ipanganak na muli. Oh, ang tinukoy nung kailangan ka ipanganak na muli. Born of the Spirit. Amen? You need to be born again. You must be born again. Qualified ka na sa flesh eh. Spirit na lang ang problema. Oh, paano ipapanganak ang tao sa spirit? Dalawang ginagamitan ng salita ng Diyos. Diba? Yun, yung born in the Spirit, yung Word of God, ang instrumento ng Diyos. Tama? At saka si Holy Spirit. Amen? Ginagamit ni Holy Spirit ang Word of God upang ang tao makonbikta. Amen? Di ba nasa 1 Peter? Nasa aklat ng Pedro. 1 Peter 1:23. Ano ba yun? 1:22. Tingnan natin. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa pining nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Oh, di ba? Di maayos ang interpretation. Born of the Spirit ang tinutukoy na rito. Di ba? So, sabi nga ng verse 22, since you have in obedience to the truth, purified your souls for a sincere love of brethren, fervently love one another from the heart. For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable. Ano yung seed na yun? That is through the living, enduring Word of God. Amen. Ano yun? Amen. Malinaw? Tagal-tagal yan. Issue yan. Di ba? Pag ganun din interpretation sa born of water. Di ba? Message ng mga born again to pero hindi klaro eh. Oo, marami sa pastor hindi klarado sa kanila yan. Magulo sa kanila yan. Hindi alam kung yung ano yung- water, yung word of God, o yung baptism. Binagrambol-rambol eh. Water baptism. Oo, di ba? Kaya na kailangan mong magpabautismo para maligtas ka. Yung ganun. Kasi susuporta na Acts 2:38, Acts Matthew 28, no? No, di ba? Yun yung minsan na yung tendency nung Tapos yung topical. spirit dito, Bishop, ay capital S. Oo, Hindi siya- born of the Spirit, ano? Small letter S. So, ang tinutukoy dito yung Holy Spirit. Holy Spirit talaga Meron eh. din nagtuturo na pag hindi ka nag-i-speak in tongues, wala kang gift of the Spirit. Yan na naman. Di ba? Yan na naman. Kaya nga, ang daan, di ba?
Ginagawang complicated. Oo. Ayan yung mga man-made na mga teaching eh. Kaya nakakatulong yung Ano po yun? Doctrine na po yun. human teaching, human doctrine. Dapat sound doctrine. May doktrina ka, dapat sound. Diba? Oo, talaga. Oo, talagang hindi accurate talaga yon, adequate talaga yon. Amen? Yan yung hamon sa atin ngayon, sa ating kapanahunan. Okay, basa nga po Matthew 21:31. Alin baga sa dalawa ang gumaganap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga katuto ay nangunguna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Oh, di ba? Meron siyang rito may na naman. May mga grupo na mga tao na naman ang kausap dito na mga self-righteous. Di ba? Mataas ang pagtingin sa sarili. Katulad sabi nga when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came to him while he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" Diba? Hindi kasama si Nicodemo rito, no? Kasi ito tinatanong pa siya, no? Si Nicodemo, tanggap niya, no? Naniniwala po kami that you are a rabbi. Not just only common rabbi, no? That you are a rabbi, came from God. Diba? Pero ito naman, mga elders dito, mga chief priest dito, ito pag chief priest, mabigat yan. Di ba? Yung pangunahing pari. Di ba? Marami pala sila yun. Iba-ibang mga grupo. May Sadduceo, merong priest, may Pariseo. Di ba? Magkakaiba pang doktrina yung mga yan. Di ba? So, ito, tinatanong yung autoridad niya kasi siya, yung chief priest, matindi authority niyan. Priest ka na, chief pa. Di ba? Oh. Yung ganito, niluluhuran na ito ng mga tao. Di ba? Niluluhuran na. Parang Diyos na. Oo. Pag dumalaw niya sa bahay ng mayayaman, Bongo. pag uwi niyan, bawi-bawi. Yung mga kalalagayan ng mga yan. Malakas ang dating. Oo, talagang... Pero, sino mas paghaharian ng Diyos diyan? Sino papasok sa kaharian ng Diyos? Hard work. Mga prostitutes, mga tax collector, na ang tingin ng mga elders of the city, yung mga religious people, masasamang tao. Impyerno. Walang pag-asa sa langit. Papuntang impyerno. Diba? Sabi ng Luke chapter 19, naparito ang Panginoon Jesucristo para hanapin at iligtas ang mga reliyoso. Yung ba? Hindi, para hanapin at iligtas yung mga umaamin na makasalanan. Diba? Pero yung mga tingin sa sarili, mga righteous, hindi kayo kasama. No? You're not included. No? Kasi pagka righteous ka, tingin mo sarili mo, wala ka nang kailangan tagapagligtas. Kaya mo iligtas sa sarili mo. Ang Bible, wala kung sino man po pwede magligtas sa sarili niya. Kasi for all have sinned. Diba? And fall short to the glory of God. Amen? Yan. How about Luke 17:20 to 21? Ayan. Seventeen. 20. Minsan si Jesus
Kasi tinanong ng mga Pariseo, kailan ba magsimula ang paghahari ng Diyos? Sumunod siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala rin masasabi ng simula nito dito o doon, sapagkat ang totoo ay naghahari na ang Diyos sa inyo. Okay. Sabi po ng talatang 20 hanggang 21 ng Lucas. Actually, ang background, yung matapos niyang pagalingin yung mga may ketong, nasa context pa rin yung katatapos na pagpapagaling doon sa isang may ketong. Sa isa, 10, lahat sila gumaling, Pero isa lang ang nagbalik na nagpupuri sa Panginoon. Verse 20. Now, having been questioned by the Pharisees as to when the kingdom of God was coming. Ano yung tanong ng mga Pariseo? Kailan? Di ba? Kailan darating ang kaharian ng Diyos? Ano sagot niya? He answered them and said, the kingdom of God is not coming with signs to be observed. Oh. Wala raw, hindi raw dapat natin sipatin yan sa mga senyales. No? Sabi ni Christ, It is not all about the signs to be observed. Verse 21, nor will they say, look, here it is. Oh. Diba? Or, there it is. Or behold, the kingdom of God is in your midst. Amen. So, yan ang sabi, yung signs daw, hindi kung saan. Parang, kasi ang mindset ng mga kahit yung mga disciple niya, during the time of our Lord Jesus Christ, itatayo niya ang kaharian ng Israel. Physical, literal. Yun ang kanyang, kanilang mindset. No? Kukunin na ni Kristo ang paghahari. No? Sa mga Romano. Kaya sumabi si Simon the Zealot. No? Ano yun? Simo makabayan yun. Diba? Parang NPA yan. Diba? Akbayan yan. Diba? So, ang inaasahan niya, rebellious. No? Kaya gagawa tayo ng mga armas. Diba? Kaya nung si Kristo sumakay sa bisirong asno, ano sigawan ng mga tao? Baruch haba Bishem Adonai. Diba? Diba? Hosana sa kaitaas-taasan. Dumarating ang hari ng Israel. Bumaparada na ang hari ng Israel. Amen. Literal. Diba? So, nangyari yun Sunday. Tama ba? Tawag doon Palm Sunday. Pagdating ng sumunod na linggo, nung Friday, hinuli ang ating Panginoon Jesucristo. Diba? So, bago hulihin, talagang handa na si Pedro Pinaga pa yung isa, sa tanggalan tenga. So, talagang lalaban na sila. Patay kung patay. Handa na yun. Sinasala sila ng Panginoon. Diba? Wag, Pedro. Hindi yan ang paraan. Ang nabubuhay sa tabak, mamamatay sa tabak. So, ang gusto ni Christ, maghari siya sa puso mo. Sa buhay mo. Sa buhay ng mga tagapakinig. No. Yun ang ang mindset nila, physical and literal kingdom. Pero hindi po yun ang kanyang plano. Amen? So kaya pala, yung iba sa kanila,
pag nung siya ay hinuli na, pinarusahan na, nagtakbuhan na. Tama ba? Kahit si Pedro nga tapang-tapang Diba? Tinanong lang, 3 beses pang pinagkaila ang Panginoon O, diba? So, yun po. Parang tira. Mayas lang. Walang natira. Mabuti pa yung mga babae natira. Di ba? Yung mga babae doon, mga bahagi ng mga babae doon, yung mga pangalan, mga Mary. Mary, di ba? Ayan si Mary, nanay niya, si Mary Magdalene. Nandiyan dyan Dami mga Maria ron Diba? Maria. Common na yung mga Maria sa panahon nila. Wala pa siguro Martis nun. Siya. Ha? Wala pa Martis. Okay, so unang-una, ang gusto ni Lord talaga maghari siya sa puso ng mga tao. Upang sa ganon, maranasan ng mga tao pinagharian sa kanilang mga puso yung millennial kingdom. Amen. Iba naman ang issue ng millennial kingdom. Diba? 1,000 years na reign ng ating Panginoon, millennial. At pagkatapos noon, eternal kingdom. Amen? So, makita-kita na talaga doon sa final. Diba? Lahat ng mga pinagharian ng Diyos. Amen? Hindi lahat ng Israelita mapupunta sa eternal kingdom o millennial kingdom. No? Ang mga mapupunta lang diyan, yung mga may Kristo sa kanilang mga puso. Kahit ikaw ay Jew, kahit ikaw ay Samaritano, kahit ikaw ay Hentil, may pag-asa ka. Amen? O, kasama ka pala. Okay? O, mali na, kingdom principle. Bakit kingdom pala, no? Pinagaano. Pagdating sa bagong tipan, ang preaching ni Paul commonly is all about the king of the kingdom. Amen? The gospel of the king of the kingdom. Amen? Magkarugtong. Diba? So, and number 3, exegetical principles. Exegetical. So, para ma-exegete siya properly, mahalaga ang exegesis Look for the background, considerations, exegetical. E-X-E-G-E-T-I-C-A-L. Exegetical. Nakuha niyo na? So, ito po, kasi ano yan galing sa salitang exegesis or exegesis. Meaning to say, sabi ni Pastor Edwin kanina, yung talata ang magbibigay sa iyo ng kahulugan. Hindi yung ikaw ang magbibigay ng kahulugan sa talata. Eisegesis ang tawag doon. Habang pinipigaan mo siya, lumilinaw, siya ang magbibigay sa iyo ng tamang kahulugan. Ini-interpret ng Bible sa iyo. No? Marami sa atin, eisegesis. Diba? Para sa akin, yan ang ibig sabihin niyan. Para sa akin, ganito yan. Tanong mo yung author, para sa author. Katulad ba ng isip mo? Yung sinasabi mo? Diba? Dapat lumitaw ang intention ng author kung bakit niya binanggit yung mga talata na yan. Hindi yung intention mo. O kaya yung narinig mo sa mga unang mga preacher. Tama ba? Yes, amen. Ganun po. So, ano kailangan mo isaalang-alang? Yung background. No? You need to consider the background. Yung kultura. May mga kultura. Paano mo i-interpret ngayon yung parable of the poor soils?
Eh, wala naman sa atin dito nagtatanim sa road. May nagtatanim sa road soil. Di ba? Oh. Meron bang rocky, thorny? Oh, kanila kasi ganun. Hindi na tinatanim, nalalaglag. Malaglag sa batuhan. Tapos in-explain. Pag ang parable, may explanation ni Christ. 100% sure yun. Pag ang parable, walang explanation ng mga words, don't try to explain. No? Don't assume to explain. Alam ba? Mamamali ka eh. Mamamali ka. Di ba? Kasi ang tendency sa atin, sinusubukan natin na lagyan ng mga kahulugan. Bawat words. Di ba? Pagka walang explanation, ang sinisipat doon, main idea. Yung pinakalundo ng mensahe talaga. Amen? Katulad yung parable ng 10 dalaga. Ang dami nag-try to explain every detail. Di ba? Yung 5, di ba? Mangmang na Kristiyano. Yung 5, matalinong Kristiyano. Yung langis, si Holy Spirit. Di ba? Oh, ngayon, bakit naubusan? Di ba? Naubusan. Nauubos pala si Holy Spirit. Di napali na. Tayo literal na Oo. Binibigyan ng explanation bawat detalye. Di ba? Eh, ang pinaka main idea talaga noon, be watchful and prayerful. Yun talaga yung pinaka noon. Maging mapagbantay kayo. Di ba? Always be watchful and always pray. Amen? Oo. Pero para lagyan mo siya ng mga kahulugan, tendency nun, mamali. Walang explanation ng Panginoon eh. Amen? Okay, minsan babalikan natin yan. Determine one central truth. No? Kailangan mo matumbok mo yan, yung pinaka pangunahing idea, pangunahing katotohanan na gustong ilahad ng parable. Amen? Determine how parable interpreted by the Lord Himself. Oh, ito po, pumasok na yung sinasabi ko. Amen? If the Lord interpreted the parable, yun na yun. Di ba? Ininterpret niya yung ibon, devil. Oh. Ay, lahat ba ng ibon, devil? Di ba? So, in connection to that parable lang. Amen. Okay na? And number 4, spiritual principles. So, dito po sa exegetical, kailangan mo gamitan yung 5Ds, ano? Sino makaka-recite ng 5Ds? Hermeneutical. Sige, tayo ka nga. Tayo pa. Sa baby cambia, recite mo na eh. Sige nga. Una. Okay. Giving out his principle. I still discern the author's intention. Okay. Draw out the principle and determine the application. Yun. Pwede, no? Student talaga. Talagang. Ayun,
yun ano gagamitin diyan, how to interpret properly. May proper interpretation ng parable. Apo? Merong pong proper interpretation ang epistles, ang narratives, ang apocalyptic, lalo na ang apocalyptic, maselan po yan. Di ba? May kanya-kanya pong interpretation. At ito po, salang-alang po natin, spiritual principles. Each parable has a number of details that have spiritual significance of their own. But all of these related to one central message. Amen? So, sabi nga para sa pagsasaalang-alang ng spiritual principles, you need to reflect on spiritual lessons and applications. No? Para bagang ano nito? Timeless ba ito o time bound ba ito? Di ba? Ano ang mga lesson na itinuturo ng mga talata na ito? Paano ko siya i-apply? Tandaan po natin inuulit-ulit ko palagi. Ang context, yung text, it has only one proper interpretation. Meron lang po siyang isang tamang interpretasyon. But, it has a different form of application. May iba't ibang paraan ng pag-a-apply. Ang una, matumbok mo ang tamang interpretasyon for you to apply it properly. Pag sa interpretation pa lang wrong na, sasablay pati application. Di ba? In-interpret mo, nabasa mo pag yung kamay mo nagkakasala, yung kanang kamay putulin. Di ba? Yung kanang mata o yung mata dukitin. Mali ang interpretasyon mo. In-implement mo sa church. Diba? Ayan. Kung nagkakasala yan, putol yan. Ikaw naman putol. Nabasa mo yung Mark chapter 16. Oh. Yung pag-inom ng lason. Diba? Hindi ka maaano. Oh. Kaya mga kapatid, di ba naniniwala kayo na tayo mga Kristiyano? Sabay-sabay tayo. Meron po akong dalang lason dito for application. Hindi, ganun for application. For you to know that you are truly, di ba? Kayo na muna, Pastor. Siguro, kung ikaw member, Pastor, mauna ka na. Di ba? Ikaw naman nag-i-implement yan di ba? Jim Jones, Ang problema, ang implemented niya, miyembro niya, no? Mauna sila, no? Ito yun ba? Dami mga ganyan, ano? So, mahalaga yun, ano? Oh. Patay, di ba? May mga ano yun, no? Meron ding isang problema sa Bishop yung sa exegetical interpretation ng isang pastor ay natungisan o napahiran ng kanyang church affiliation. Ito kasi yung nakagisna ng church. Halimbawa, Baptist ako. Oo, yun yung nakagisnan na. Nakataal na sa panahon over hundreds of years na ang Baptist ito ang paniniwala, no? Ganito mag-interpret ang Baptist. Ganito ang kanilang contextual interpretation. Na iba sa kung hindi ka Baptist. So, kumbaga nababahira ng ganun. Nung naging Pentecostal ako, nabahiran din ako ng the way Pentecostals
interpret the scripture. Eh matagal akong baptist, mula bata pa ako. Matagal akong baptist, nakabaon sa akin yung katuruan ng Calvinism, etc. Tapos nung napunta ako sa Arminian teaching sa mga Pentecostal charismatic, iba din. Pero pag in-interpret, tama din, parehong tama. Alam mo, Oo, kaya so, kailangan. napapahiran eh, no? Kinakailan pag in-interpret mo talaga ang Bible, alisin mo yung Yun, yung pre-understanding mo. precepts na nakatanim dyan, mag-uubad ka muna. Remove muna yung mga... Hindi base sa baptism. Eh, mga ano yun, ng mga pastor namin, mga nagtuturo sa amin, professor ng Bible School. Yun. Sa pastor din sa amin, yun ang kwento ko, yung lakas yung pagalitan ng mga miyembro, Oo, matindi yun, ano? Di ba? Oo. professor ng Bible School. Ito. Lahat ng worker, hindi ka pwedeng worker pag hindi ka Bible School student. Oo, matindi ka man. So talagang ito yun, I'm proud to be a Baptist, I'm proud to be a Pentecostal. So the way you interpret the word is based on who you are affiliated with. Oo. Kaya mahirap. Ano? According to the Bible. Oo. So, salamat sa hermeneutics. Meron tayong Bible. Oo, meron tayong gauge, meron tayong batayan. Hindi, kasi nga, pati nga yung mga quotes nila, yung mga kino-quotes from their, their theologian, pag hindi ka hermeneutician, tanggap ka lang na tanggap. Pero kapag ka hermeneutician ka talaga, alam mo, may konting sablay eh. Alam mo yung konting sablay sa mga quotes, di ba? So, yun ang naaano mo, na nagigauge mo kaagad yun. Kaya napakahalaga yung pag-aaral. Okay. Malinaw na? Rules for interpreting the parable. You need to tinatawag na pagsaalang-alang, yung perspective principle, yung kingdom principle, exegetical principle, and then spiritual principles. Okay, next page tayo. Parable of the sower and the seed. So, medyo may konting aayusin dito sa pagkakatype dito, no? Ito yung unang parable na pag-usapan natin. Nakatala siya sa Mark chapter 4 verse 1 to 20. Sabi nga uli, ang parable daw is a simple story from everyday life that reveals truth to those whose hearts are prepared to hear and conceals truth. To those whose hearts are unprepared, ano naman po ang kanilang mga magiging kalalagayan. Ulitin ko po, ang parable daw is a simple story. Simpleng istorya from everyday life. Araw-araw na buhay na inihahayag that reveals the truth. To whom? To those whose hearts are prepared. No? Are prepared to hear. No? At sa kabilang parte naman, and conceals truth to those whose hearts are unprepared. Di ba? Concealing truth, revealing truth, dalawa po yun. Nare-reveal ang katotohanan sa mga may puso na handang makinig at tumanggap. Pero ang parable ay nagagamit to conceal the truth. To whom? Doon po sa mga puso na hindi handang tumanggap. Di ba? Katulad doon, ito, simple lumapit ang mga disciples sa kanya. Kasi hindi nila alam ang kahulugan eh. Di ba? Lord, di ba? Nilapitan niya eh, nila. Ano ba ibig sabihin ng parable? Hirap intindihin. Kaya may explanation. So, dyan sa manual po natin,
Araw-araw din. Ano na purpose ng parable? Ano yung layunin? To reveal the truth to whom? So, prepared heart. Those Yung handa ang puso. No? Magiging klaro sa iyo, magiging malinaw sa iyo. Sa madaling salita, Bishop, yung mga debate, wala talagang kahinatnan. Kasi hindi prepared ang truth makinig sa iyo. Hindi prepared yung katunggali makinig Oo. sa truth mo. Yes. Truth nila. Mag-aaway lang kayo. Truth nila ang gusto nila ang tanggapin Hindi mo. naman, wala talaga, biblical talaga yung mga debate. Yun. May kanya-kanyang hermeneutics. Hindi nga, ang problema, wala nga hermeneutics. Iba yung hermeneutics. Study ka sa kabilang Bible school. Iba na yung hermeneutics yun. Magtagpo kayo dalawa. Oo. Sabong na yung mga hermeneutics ninyo. Di, pagkatapos ng tagpo, di bati. Oo, diba? Di ba na? Away na, away. Nagpupuyos na yung damdamin mo. Tingnan pagka nakausap, di ba parang apektado ka eh pagka nakipag ano ka sa kanila. Siyempre, pipilit mo yung sayo. Pipilit ka rin yung sa kanya. O, di pagtapos ng discussion, galit na kayo. Wag na lang, di ba? So, walang truth sa mga nagdidebate. Okay. So, yun nga, revealing the truth sa prepared. Concealing the truth sa mga unprepared. Di ba? Yun ang purpose, yun ang dahilan. Okay. So, dito po, binaliwanag po yung sino raw yung sower? Ha? May yung maghahasik. Di ba? May naghahasik, yung maghahasik, the farmer. Ano? How about yung soils? Ito yung mga iba't ibang uri ng puso ng tao. And of course, different reaction on the Word of God. Kaya puso, no, ng tao. Yung kasabihan, the heart of the problem is the problem. Problem of the heart. Ang puso ng problema ay ang problema sa puso. Di ba? So, ganun pala, no? Sa church natin, meron po bang 4 na uri ng puso? Sa church, sa inaaralan natin. Parang, di ba? Parang common, ano? Merong puso na parang thorny. Matatagpuan mo kasi itong 4 na klase sa sensitive heart. Di ba? mga origins. Parang Diyan yun eh, no? Sa church. Thorny, may... Yung dawag. Ano yung dawag? Ano yung nakakagulo sa puso ng mga dawagan? Ano, nandiyan yan eh, sa talata na yan eh. May yan yung tinuturo na rin eh. Di ba? Yung mga kagulumihanan dito sa mundo na ito. Di ba? Baka yung pastor din. Tony yung puso. Mahirap ang pastor ng Thorny, no? Aming bayaran kasi. So si Christ ang nagpaliwanag, yung seed, yun ay yung word. No? Word of God. Yung birds, si Satanas daw yun eh. Paano mo si Christ ang nagsabi, walang ka na kumontra dahil siya nagsabi, no? Pero kung hindi niya sinabi, ay di bati yan. Bakit hindi sinabi si Satanas yan, ano? Tsaka yung mga demonyo. Ay ngayon, nag-interpret naman. Yung mga yung hindi man mag-interpret.
So lahat ng ibon na nakikita niyo, demonyo yan. Puti pa lang. Di ba? Yung mga birds na yan, demonyo yan eh. Ayon sa parable eh. Kita nyo na. So, ibig sabihin, Jesus spoke parables to reserve truth for those who were open to the truth. Amen? Basa nga po 13:36 ng Matthew. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. Amen, no? Sabi rin na, then he left the crowds and went into the house, and his disciples came to him and he said, Explain to us the parable of the tares of the field. No, di ba? Ito na yung explanation niya. Eh, may mga parable na na merong explanation ng Panginoon. Eh, how about yung hindi lumapit sa kanya ng personal? Naintindihan ba nila yung parable ng tares and wheat na ito? Di ba? Nanatiling parable sa kanila. Di ba? Without the explanation of our Lord Jesus Christ, hindi maintindihan. Amen? Ang purpose nga noon, katulad sinabi ko sa inyo, ito to reveal the truth. Doon sa mga prepared ang puso, handang tumanggap. But, on the other side, to conceal the truth, doon sa mga unprepared ang puso. Oh, di ba? May nakatagong mensahe diyan. O, tingnan natin sa isa. Verse 15. Basa nga po, verse 15, Mark 4:15. Okay, so yan na, no? Ito yung chapter 4, verse ano. Pero nagsimula ang parable from verse 1 hanggang verse 12. Ito na po ang explanation, ano. Sabi ron, and he said, verse 13 ako magsimula, do you not understand this parable? How will you understand all the parables? The sower sows the word. Verse 15, these are the ones who are beside the road. Oh, yung una, no? Beside the road. Where the word is sown. When they hear, immediately, Satan comes and takes away the word which he has been sown in them. O, diba? Yan daw yung mga nangyari. Yung mga puso na nasa tabi ng daan. Diba? Yan po yung mga tinatanggal agad ni Satanas. How about yung mga Kristiyano na hindi naintindihan yung Word of God? Wala na tatanggalin. Di ba? Minsan ninakaw. Hindi, di ba? Merong may sown may naitanim natanim. Ang ginagawa ni tanim, tinatanggal. No? Oo nga, yan. Yung ibon kasi naman, tinutukan ng ibon di ba? Yung seed Kaya, pag hindi mo siya kinip, ningatan, mawala. Amen? So, yun, may mga explanation no? And takes away the word which has been sown in them. So, naitanim. Di ba? O yung sumunod, Baka Bishop, ito yung mga yung mga nakikinig, tuwan-tuwa, bless na bless, palakpak. Tuwan-tuwa, pag-uwi sa bayan. pero wala natutunan. Wala na. Hindi siya memory gap. Okay, adali natin. Yun na, sa road soil, road soil. Dito naman, in a similar way,
these are the ones on whom seed was sown on a rocky places. O rocky, bato ito, mga bato, mga batuhan. Who, when they hear the word, immediately receive it with joy. Dito yung pumapasok yun, sabi mo, rocky. Receive it with joy. May joy to the world, di ba? Masayang-masaya, tinanggap ang salita. Di ba? Bless na bless, di ba? Ayun eh. Pero, nung aplikasyon na, ayun na. Ito, verse 17, and they have no firm root in themselves, but are only temporary. Then, ito na, when affliction or persecution arises because of the word, immediately they fall away. Diba? Nung dumating ang affliction, at saka yung tinatawag na persecution. Yeah, kwento nga sa inyo. So, pagdating sa church, praise the Lord, hallelujah. Pagdating ng bahay, inabutan na magulo. Diba? Yun nga, pinagmumura na yung mga anak. Yun, yung ganon. Rocky pala yun, ano? Rocky. Oh. Sumunod. And others are ones on whom seed was sown among the thorns. Ito yung mga dawag. These are the ones who have heard the word. Nakinig din, ano? But the worries of this world and the deceitful of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful. Ano yung problema ng mga thorny? Yung worries of this world. Ano pa? Yung deceitfulness of riches. Paghahangad na yumaman. Kahit sa maling paraan. Kaya si pastor, pupunta sa iba-ibang lugar, maghuhukay ng ginto. Take note hindi po masama ang yumaman. Ang masama po, ang mahalin ang kayamanan. Hindi masama ang pera. Ang masama, mahalin mo ang pera. Pag minahal mo ang pera, nagiging Panginoon yan. Pag minahal mo ang kayamanan, magiging Panginoon yan. Siya ang magkokontrol sa iyo. Siya yung magtatanggal sa iyo. Diba? Diba? 1 Timothy 6:9 and 10. Pakibasa po. Yeah, 1 Timothy 6. Basa. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and cursed themselves with many griefs. Oh, di ba? Yun pong mga sabi ko, no? But those who want to get rich fall into temptation and a snare and a many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Sa nagdadala sa tawag na kaguluhan tsaka yung pagkawasak. Tapos verse 10, for the love of money is the root of all sorts of evil, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Diba? Wandered away from the faith. Diba? Yan ang mga nangyayari. Yung love of money, yung paghahangad na yumaman, diba? Yung isip mo puro pera na lang, diba? Tapos kalimutan mo na ang Diyos, talikuran mo na ang Diyos, hindi ka na maglingkod sa Panginoon, diba? So, hindi mo alam, bandang huli, magkasakit ka, kulang pa yung inipon mo,
Dahil kulang ka ng pahinga. Tama ba? Amen. Kulang ka ng rest in the very presence of God. Alam mo, kaya nga ginawa ang Sabat hindi para pahirapan ng tao. Yun ang Bible, di ba? Kaya ginawa ang Sabat, ang rest yun, pahinga, para ang tao makapagpahingalay sa presensya ng Diyos. Huhugot ka uli ng lakas sa Panginoon. Amen? Amen. So, ayun, yung good soil. Balikan natin. From verse 20, and those who are the ones on whom seed was sown on the road, on the good soil, and they hear the word, nakinig, and accept it, and bear fruit. Oh, dalawa lang, di ba? Nakinig, tinanggap, di ba? Ano pa? Nagbunga. May bunga. Amen? So, ang kalaban ng bunga, bunganga na mali. Tama ba? Yung iba sa atin, hindi bunga, bungang araw. Dito po, nagbunga. Nakinig, tinanggap, nagbunga. Meron ba nakinig, tumanggap, tapos walang bunga? Meron din. Diba? Bishop, yung sa verse 15, road to yun. No? Yung? Verse 15. Verse 15, yung road soil. Road soil. Oo, road soil. Una rocky soil. Verse 16 to 17. Baka mali ng type eh. Yung verse 15, road soil yun. Tama ba? Tapos thorny. Yung verse 19 hanggang 18 to 19. And then good soil. Diba? So, they hear the word and accept it and bear fruit 30, 60, and 100-fold. Diba? Ayan po. So, sa huling natin, nakasulat dyan, sabi ng, the parable did not judge by the crowd, but the crowd judged the parable. Ibig sabihin, yung talinghaga, hindi po nila nakuha ang kahulugan ng crowd, no? Pero hindi nila alam, yung talinghaga, ipinapakita sa kanila kung anong uri ng puso meron sila. Amen? So, kaya, kung apat na soil yan, sa loob ng iglesia, 1/4 yung rocky, 1/4 yung thorny, 1/4 yung road, 1/4 yung good soil. Ano kaya? Baka naman 1/8 yung good soil. Diba? Pero, ipinapakita ng parable sa crowd, sa mga tagapakinig, whether we like it or not, isa ka dyan. No? Pare-pareho kasi nakinig eh. Pare-pareho nakikinig. Yun ang similarities nila. Pero magkakaiba ng resulta. Amen? So, thank you for your time. Hopefully, naging klaro sa atin, naging luminaw sa atin how to interpret the parable. That's all po. Kasi alas 12 na. Pag-usapan natin sa susunod yung pangahas na pagbibigay ng interpretation ni Augustine. No? Theologian din yan, si Augustine. Pero meron siyang sablay. Binigyan ng kahulugan yung parable of the Good Samaritan. Yan ang pag-usapan natin next. Okay, let us pray. Tayo manalangin. Yeah, Pastor Edwin, close us in prayer.
Sige tayo na natin. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa kabutihan mo at kagandaan loob mo sa amin. Pagkat hindi mo lamang kami binigyan ng salita, kami Panginoon ay lalo pang tinuturuan lalo sa salita. Pinalalawak mo Panginoon ang iyong karunungan sa amin upang may bahagi namin dito ayon sa iyong katotohanan. Maraming salamat Panginoon siya sa amin sa pagkakataon ito at sa pag-iingat mo sa amin lahat, sa aming pagparinig pag-uwi. Purihin ka Panginoon ang naglalaging mga oras sa araw na ito ay aming pinagpapagpiliin sa iyo. Purihin ka na sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po. Victor. Ikaw, Picture. ayos ang lagot. Saan ko na po sa inyo? God bless sa mga nasa online dyan. Thank you for your time.